So paano nga ba yung preparation namin pagdating sa pag-spandrel? So bago namin i-spandrel yan, meron akong isang preparation. So kung napansin nyo yun, yung pag-grind namin, may mga portion kasi dito na kailangan natin i-consider na hindi po pwede na sabihin mo na, uy, pwede nang masilyan yan kasi pakatas naman siya. Yung preparation na yun, yung ginagawa namin na yun, yung paggamit ng plato, ito tawag namin dito plato. Tapos gagamitan namin siya ng number 36 na sandpaper o kaya yung liha. So yun po yung paraan namin. Kaya nga po grind namin siya ng husto at saka grind namin ng tama. Lunes, first Monday of the year 2026. So gagawin namin ang lahat para araw-araw ma-update ko na kayo. Araw-araw kung ano yung vlog natin, i-upload natin within the day. So ayan, yan yung target natin ngayong 2026 na to, para maging daily vlog. So ayan, samahan nyo ako sa ating mga proyekto. Maraming pagbabago, marami yung usapan natin kanina, toolbox, marami. So, samahan nyo muna ako sa proyekto natin. Magandang umaga sa inyo lahat. The Allen Builders, the only one. The Allen Builders, your home solution. Interior design and renovation. From makeover to a brand new creation. Your trusted name in every nation. So, nagbububong na nga po tayo dito. So kung mapapanood nyo sa may last vlog natin, kompleto naman ang yero na ito. Tapos isa pa, paprepare ko na rin yung taas nyan bago ilagay yung spandrel. Gusto ko ma-primeran, mamasilyahan na para hindi doble-doble ang trabaho. Sabay-sabay na ako kami dito. At magandang panahon, susulitin na din. Kaya yan ang gagawin natin ngayon. Ito, bubong at saka yung ating pag-i-spandrel, papaprepare ko na rin yan. So paano nga ba yung preparation namin pagdating sa pag-i-spandrel? So bago namin i-spandrel yan, meron akong isang preparation. Ganun na rin, nag-start na rin kami sa pagpipintura o kaya preparation sa pagpipintura. So nandito na yung mga tropa. Ayan, paupo-upo lang si siyang nag-handle ng tao ngayon dito eh. Si Pangulo, di ba? At ngayon papaayos na natin. So share ko sa inyo yung sinasabi ko na preparation namin para at least magka-idea kayo. Ganun na rin sa pagpipintura. So sa ngayon mga kamusta, may preparation kami na ginagawa dito. Ayan, mapapansin nyo yan. So, bago ako magpapa-spandrel, bago ko ipatuloy yung pagbububong natin dyan, tsaka yung pag-spandrel natin dyan, akyat muna tayo. Ayan. So bali, papag-grind ko muna yan, papaliha ko muna yan gamit yung number 36. Tapos primer masilya. So tapos pintura ulit. And then pagkatapos nun, pwede na natin latagan ng spandrel. So yan po yung paraan namin, para at least hindi na ho yung dukot-dukot na pag may spandrel na mahihirapan na magmasilya tsaka magpintura. So preparation lang naman yan. At para mas mabilis. So dito naman, ito, may nakaligtaan akong part yan. Ayan, pasensya na ako kay madam, kay Say. Kasi hindi natin nakita dyan sa may part na yan. Pero ito, papapalitadaan eh. So may design kasi yan, no? Ayan, si uncle oh, yung plumber, ang pinaka-pogi kong uncle. Siyempre kasi mag-isa mo ngayon eh. Ayan yung sa plumbing natin. So tinatapos na rin para at least lahat-lahat na sabay-sabay na ho yan. So ito na yung preparation natin pagdating sa pagpipintura.
So balikan natin yan mamaya. Papakita ko muna sa inyo yung mga ginagawa dito para at least magka-idea yung lahat. Okay, so sanding yan. At ito yung nilalagyan nila ng tubo ngayon, tinutubuhan. Ayan, no? So yan na yung para dun sa may sanitary natin, water line. So ayusin na rin yan. Eto, papayos na rin namin, pinalitaw na rin namin to. Eto, mapla-flooringan na to mamaya. Tapusin lang, ilagay lang yung linya ng electrical. Flooring na to. Ito nga, hindi pa napalitadaan, no? Pero mabilis lang yan. Kasi ito, napalitadaan na. Tapos ito, flooring na rin. Kasi yung bubong natin mamaya, makukumpleto na ho yan. Ang matagal lang talaga dyan, yung paglalagay ng fascia cob, ay ng gatoy, kasi may gatoy na tayo dyan. So yun yung inuna nila ng Saturday. Okay, so ito yung plumbing niya, ayan, no? So water line na lang gagawin dito, tapos palitada ng huya. So ito na, pag-usapan natin dito sa may preparation natin, malikabok. So preparation, yan. So kung napapansin nyo, malikabok. Kung maalala nyo, ito pakatas po yan lahat. Pag tinatawag natin pakatas, maganda na ho yung pagkakapalitada niyan. Pero meron pa rin kaming ginagawa to make sure na malinis, maayos yung pamasilyan o kaya yung primeran natin o kaya pipinturahan natin. So kung napansin nyo yun, yung pag-grind namin, may mga portion kasi dito na kailangan natin i-consider na hindi po pwede na sabihin mo na, uy, pwede nang masilyan yan kasi pakatas naman siya. So dito naman, hindi naman namin siya ginagasgas totally. Nililinisan lang namin ang surface ng ating wall to make sure na malinis po yan, maayos po yan bago natin siya i-treat ng masilya. So ang primer natin dito, kapag ka dito sa loob o kaya naman dito sa, ito, partition to, flat latex yan. Pero pag ganito na yung likod nito ay CR o kaya nakakapag-absorb ng moisture, ito, Acrytex yan. So ito, tumagal na rin ho siya ng 28 days. So ibig sabihin, umabot pa nga isang buwan eh. Pwede na siyang i-treat ng dire-diretso na, no? So lason, diretso na. Tapos ito naman, pag Acrytex naman, ay kailangan mong, kahit na hindi mo na siya lasunin, pwede po yun. So yung preparation na yun, yung ginagawa namin na yun, yung paggamit ng plato, ito, tawag namin dito plato. Tapos gagamitan namin siya ng number 36 na sandpaper o kaya yung liha. So ganito siya kakapal. Yan. So as in makapal yan o kaya naman magaspang. So yan pa yung ginagamit namin. At saka mayroon din tayong ginagamit na cup wheel kapag ka medyo nakalot, kapag ka nakabukol yung semento. So dito, yung paggamit namin ng mga ganyang pamamaraan, isang bagay lang yan. To make sure na maganda yung, o kaya plain na plain yung wall natin, maayos yung wall natin, hindi siya marumi, hindi siya malikabok, hindi siya, kumbaga may mga bukol-bukol na maliliit, o kaya naman may mga alon-alon. So yun yung mga yun, ginagamot na namin kaagad, hindi yung hahabulin kaagad ng masilya. So yun po yung mga ginagawa namin. So yung mamasilya na lang natin dyan, siguro kung maganda-ganda yan, o kaya kung maganda-ganda, ang gagawin mo na lang po dyan, mga 2 coats, okay na yun. Kasi pahalang at saka patayo na lang kung sakali. Okay? So yun po yung paraan namin. Kaya nga po grind namin siya ng husto at saka grind namin ng tama. So kung napapansin niyo, kahit pakatas po yan, meron kasi mga portion na bukol, meron mga portion na maliliit na mga butil-butil na mga semento na dumikit dito sa may wall natin. Okay? So, isa pa, chine-check namin yan kung mayroong kapak. Kasi kung may kapak yan, tatanggalin namin yan. Kasi kung may kapak, hindi po pwede, nasabihin mo na pwede na yan. Okay? So, ganun din sa wall namin, sa column namin. Kung napapansin nyo, may mga gap yan. Kasi ito, hindi na ho napalitadahan. Ang palitada lang natin hanggang dito, tapos naka-plus po siya. So, ito, yung groove na to, lalagyan namin yan ng pandikit. So abangan nyo yan kung ano nilalagay natin dyan para at least hindi siya magkaroon ng problema. Kasi ang tanong ng karamihan, imposible daw na hindi magkarakrack yan. Posible yan, no? Posible yan. Basta alam mo kung paano mo siya gawin at paano mo siya i-prepare, paano mo siya i-treat. So yun pa yung mga gagawin natin. So ito na rin, susunod na rin namin, tatapusin lang yung bubong. Kasi dito, natapos na kasi bubong, kaya pwede na kami dire-diretsong gagawa dito. Okay? So yun na muna. Para at least magka-idea kayo. Yan. Samahan muna natin yung tropa para mag-grind muna. So sa mga taas na ito, so yan. Tingnan natin para makita nyo.
So kanina pinasilip ko rin sa inyo, pero sa ngayon gumagamit din kami ng cup wheel para dun sa may mga poste natin. Ito, yung joint natin, ito papalabasin kasi namin to. Tapos pinapantay natin yan gamit yung cup wheel naman. So dalawang klase kasi yung ginagamit natin. Yung number 36. Yan, tapos yung cup wheel. Bro, pakita mo yung number. Yan. So ito yung cup wheel natin. So ito kasi yung joint na ito, malamang sa malamang yan, hindi 100% na pantay. So ngayon, ang gagawin natin, ipapantay natin gamit yung cup wheel natin. So ito, babarahin na lang namin yan kung alin yung bukol. Yan, yun yung i-grind ng cup wheel. Tapos itong gap, yung mga gap na ito, ayan. Yan, papadaanan namin yan ng cup wheel. No, saan i-B shape namin. So may proseso kami dyan to make sure na maayos at saka mas maganda. Ang iniwasan kasi natin dito, yung sinasabi ko nga kanina, nakapak. So bago natin siya i-grind, yan yung ginagawa namin. So sa pag-grind yan, dapat ibara muna natin bago natin siya padaanan ng grinder gamit yung cup wheel natin. So to make sure na pantay yung biga, yung poste at saka yung wall natin. Okay? So sa mga susunod na araw, papakisamay na rin ako dito para may sabay na rin yung electrical natin, para sabay-sabay na, lalo na sa pagpipintura natin. Okay?